SYM Husky ADB 150. Nung nakita ko siya sa personal, walang duda na isa talaga ito sa pinakamagandang aesthetic or look sa 150cc category ng adventure scooter. Ang tanong, pasado ba sa inyo yung looks, specs, ang presyo niya, pasok ba sa budget? Isa-isahin natin ngayong araw yan, silipin natin pa. Sa kanyang looks ay talaga namang may sariling character ang Husky ADB 150 na hindi naman porke ADB siya ay magkakamukha na kagaya nung ADB 160. So, itong Husky ADB 150 ay may sarili naman siyang character. Napakaganda din talaga nung kanyang mga design, makanto siya. Dito sa kanyang front face ay meron siyang vibe ng parang robot or transformer, yung parang ang tapang ng datingan dito sa harap. Ang Husky ADB 150 ay may mga kulay na green, white, black, at syempre ang bidang kulay ngayon sa araw na to ay ang kulay gray. Adventure scooter ito, hindi mawawala dyan yung kanyang clear na windshield, so medyo may kalakihan na rin ito. Non-adjustable ito unlike dun sa ibang adventure scooter. Kapag ka may windshield, nakakatulong ito para hindi direktang tatama yung mga hangin sa ating dibdib. Less stress ito lalo na pag nasa long ride tayo. Napaka-minimalist lang din talaga ng motor na to dahil dito sa kanyang front face makikita lang natin dito yung kanyang logo, pinakagitna, at syempre yung kanyang mga ilaw, yung kanyang headlight dito na naka-split type na may daytime running light na rin na naka-LED, pati ang kanyang mga signal lights at ang kanyang Thor Hammer taillight. Nabanggit natin dito na napaka-minimalist niya dahil wala ka talaga makikitang decals dito or mga stickers. Tanging ang logo lang dito sa harap ang makikita natin, ang emblem lang ng TCS na nandito sa kanyang unahang fender, at dito sa kanyang hulihang bahagi, magkabilaan ay naka-emblem yung Husky 150. Agaw pansin na rin dito yung alloy na apakan or footrest ng ating mga backride. Napaka-durable niya. Makapal yung ginamit na alloy dito at syempre naman yung footboard na para naman sa rider. May extension na rin ito, medyo malapad din yung kanyang footboard na nagbibigay komportable lalo na pagka nasa mga long ride tayo. Goods na goods kapag may malapad na footboard. Punta agad tayo sa kanyang specs. Ito ay may engine specs na 150cc, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 4-valve, at ang kanyang bore and stroke ay 57.4 by 57.8mm. Hindi rin talaga ito papahuli at medyo torquey na rin ang motor na to dahil nasa ADB siya. Ang kanyang maximum power ay 10.8 kW at 8,000 RPM na may maximum torque naman na 14.5 Nm at 6,000 RPM. Hindi tayo makangamba kapag nasa long ride tayo or mahaba yung biyahe natin dahil naka-liquid cooled na rin ang makina ng isang to. CVT transmission, so matipid na rin ito sa gas dahil FI na rin siya at may tank capacity na 15 liters at may fuel consumption naman na 40 to 45 kilometers per liter. Depende yan sa ating driving habit or sa driving style natin, sa bigat ng rider at syempre sa road condition na rin. Bukod doon sa napakalaking clear windshield nito ay may parang cover naman dito sa kanyang panel na kapag sumikat yung araw ay hindi direktang tatama sa ating mga panel. Nakakatulong ito para makita natin ng maayos yung ating mga instrument panel. Speaking of panel, ang kanyang instrument panel ay full digital at lahat ng mga pangunahing impormasyon sa motor na to ay makikita na rin natin dito kagaya ng odometer, fuel gauge, trip meter, speedometer at marami pang iba. Isa sa mga nagpapogi din dito at nagpaganda ng disenyo ng motor na to ay yung kanyang naked handlebar. Dito naman sa kanyang handle grip ay meron din siyang bar end na kapag tinignan naman natin dito sa kanyang left side, ng kanyang mga switches ay makikita natin ang kanyang passing light, high and low, turn signals at ang kanyang busina. Dito naman sa may bandang kanan ay makikita natin ang kanyang hazard, kanyang engine switch at ang electric starter. Nakakailis na rin ang motor na to. Katabi naman nito ang kanyang USB ready na charging port. Pwede tayo mag-charge ng ating mga cellphone lalo na pagka nasa long ride tayo. May maayos at komportableng upuan na may mga touch lang na silver dito sa kanyang unahan ng upuan at dito sa kanyang magkabilang gilid na may nakasulat na SYM. Sa kanya namang grab bar ay nakakulay silver din, naka-split type ito. At isa pa sa mga maliliit na detalye na napansin ko dito sa kanyang fairings, kapag tinitigan mo ay meron siyang mga carbon finish. Dito sa mga fairings siya na kulay black. At nung binuksan ko yung kanyang underseat compartment, napakalawak nito at talagang kasyang-kasya yung ating mga helmet. Siyempre, depende pa rin yan sa disenyo ng ating mga helmet at sa shell ng helmet. Naka-upright position yung kanyang muffler, so bumagay ito sa disenyo ng motor. At sa features naman ng motor na to, ay siyempre meron siyang TCS or traction control system na kapag
basa or mabuhangin yung ating mga dadaanan kapag aksidenteng nadulas ito, ay hindi nito hinahayaan na mapabilis yung ikot ng gulong. Nakakatulong ito para maiwasan natin yung semplang or disgrasya. Dahil isinasabay pa rin ito yung ikot ng gulong sa hulihan doon sa ikot ng gulong sa unahan. At ang maganda din sa motor na to ay naka-dual ABS na to. Ibig sabihin, naka-ABS na sa harap at maging sa likuran. Isa ito sa magandang features ng motor lalo na dito sa mga scooter dahil nakaiwas din ito sa mga posibilidad na aksidente dahil hindi basta-basta maglalak yung ating mga preno kapag biglaan nating napihit yung ating mga preno. At dahil nga naka-dual ABS ito, so ang kanyang braking system ay parehas na naka-disc brake. Dual sports na rin yung kanyang gulong dahil nga adventure scooter siya na may sukat sa unahan na 120/70/13 at sa likuran naman ay medyo malapa din na 130/70/13. Maganda ito sa cornering o kaya sa mga banking. Kapag pinuntahan naman natin yung kanyang suspension sa unahan ay naka-telescopic fork ito at ang kagandahan dito ay meron siyang protective boots kulay black. Iwas ito sa dumi or sa mga bagay na maaring tumama sa ating mga telescopic fork. At kapag sinilip naman natin yung kanyang suspension sa hulihan, ay naka-single swing arm ito na adjustable na monoshock. Nung trinay ko itong upuan ay medyo maganda na yung bouncing nung kanyang mga suspension. Hindi makukumpleto yung vlog natin ngayon kung hindi natin sinukat yung motor na to. Yung kanyang seat height nung sinukat natin ay may sukat ng 785mm. Okay na okay pa siya sa ating height na 5'5 hanggang 5'6. Yung mga may height na 5'4 kaya pa rin naman dahil hindi naman tayo dito masyadong tiptoe. Maganda din or malawak yung kanyang turning radius. So hindi tayo dito mahihirapan kapag nag-park tayo ng motor or kapag nagmaniobra tayo. Ang kanya namang dry weight ay 150 kilograms. Sa kanyang dimension ay may 1,980 sa kanyang length. Sa kanyang width naman ay 780 at sa kanyang height ay may 1,225. Siguro kung may i-improvement dito si SYM ay ang kanyang ground clearance dahil nga sa adventure scooter ang motor na to ay dapat ay medyo mataas yung kanyang ground clearance dahil pagka adventure scooter ay isinasabak natin to sa mga malulubak na mga daan or kahit doon sa mga regular humps dito sa Pinas ay hindi sana iindahin ng motor na to dahil ang kanyang ground clearance ay meron lamang 117mm so medyo talaga mababa yung kanyang ground clearance. So isa dapat to sa mga i-improve ng SYM. Ang tanong, magkano na nga ba ang presyo ng motor na to? Pasok ba sa ating budget? Dahil ang SRP ng motor na to ay may 152,900. Sa inyong palagay, sulit ba ang presyo ng motor na to? Comment nyo nga sa ibaba. Isa sa pinaka-perfectong adventure scooter, futuristic at hybrid engine na mula sa QJ Motor. Magkano na nga ba ngayong taon ang ATR 160? Silipin natin ngayong araw at pahapyawan na rin natin yung kanyang specs at looks. Tara! Sa looks nito, nung inikutan ko siya, ay di mapagkakailana. Ang tindig nito ay pang-adventure talaga. Sa mga gulong pa lang nito na dual sports na pwedeng-pwede sa urban or city riding. At pwede rin sa light off-road. Dahil hindi rin nito iindahin sigurado yung mga iba't ibang uri or klase ng kalsada dito sa Pinas. Dahil na rin sa kanyang napakagandang suspension. Dito sa harap, ang kanyang telescopic fork ay inverted or upside down na talagang mabisa kahit sa mga malulubak na kalsada. Pag sinilip naman natin yung kanyang suspension dito sa likuran ay naka-sub-tank na or dibaso na dual shock absorber na alam naman natin na mas maganda kaysa sa mga ordinaryong suspension. Siyempre, hindi rin nagpahuli yung kanyang adjustable na windshield. Clear ito na pwede ibaba at pwede ring itaas. Kung gusto natin magpaganda yung aerodynamics ng motor, ibababa natin. At kung ayaw naman natin na medyo naka-stress sa mahabang biyahe or direct natatama yung hangin sa ating dibdib or sa ating ulo, i-adjust naman natin ito para medyo tumaas yung windshield. Split type or nakahiwalay yung kanyang headlight na naka-LED na. Bale, kung sisilipin nating maigi, ay apat yung makikitang ilaw dito sa kanyang headlight, tig-dalawa kaliwat kanan. Na alam naman natin na napakaliwanag nito lalo na sa gabi at kapag sa umaga naman ay hindi nakakasilaw. Meron na rin itong daytime running light. Ang kanyang signal light dito sa unahan ay makikita natin dito sa bandang itaas. Kapag pinuntahan naman natin yung kanyang taillight, ay very visible ito dahil may kalakihan yung kanyang taillight na naka-LED na rin. Samantalang yung kanyang signal light dito sa hulihan ay nakahiwalay din or hindi siya naka-assembly dito sa kanyang taillight. Makikita natin yung kanyang signal light dito, kalibel nung kanyang plate light sa bandang ibaba na sinunda naman nung reflector dito sa likod na added visibility naman lalo na sa gabi kapag natutukan ng ilaw sa ating hulihan.
Majority sa kulay ng ating nire-review ngayon ay kulay black. Meron lang siyang mga lining dito na dinagdag na kulay orange na nagsilbing dagdag sa attraction or disenyo ng motor na to. May mga minimal na decals or stickers din naman siya. Dito sa kanyang bandang itaas ay may jelly logo na FI at idling stop. Meron din siyang decals or stickers dito sa unahan, sumunod sa shape ng windshield or dito sa shape ng kanyang headlight. Kulay orange ito. At dito naman sa unahan magkabilang gilid ay makikita natin yung brand name na QJ Motor. Medyo may kalakihan ito, naka-highlights talaga. Agaw pansin na nagpadagdag sa disenyo ng motor na to. Na meron pa ring sticker na kulay orange dito sa taas ng bilog at dito sa bandang ibaba. Kulay silver yung kanyang pairings dito sa kanyang pinakailalim ng footboard. Na makikita natin kapag nakaharap tayo dito or nasa gilid tayo ng motor. At syempre, dito sa kanyang bandang puwetan, dito halos sa ating back ride ay mayroong 3D emblem ng ATR at 160 na nagpa-premium naman sa datingan ng motor na to. Basta sa unang tingin ay majority sa kulay ng motor na to ay black na may mga konting lining lang ng kulay orange. Ang hybrid scooter na to ay may engine displacement na 160cc, single overhead cam, FI na rin, naka 4 valve na at naka liquid cooled pa. Naayos na ayos sa mahabang biyahe. Balanse ang performance dahil may maximum power ito na 12 kW at 8,500 RPM at may 15 Nm of torque naman at 6,000 RPM. Automatic CVT, ang kanyang bore and stroke ay 58.5 mm by 57.9 mm. Equipped na rin ito ng dual channel ABS, dagdag sa safety natin, smooth at walang skidding pag nagpreno tayo, hindi maglalak ang mga brakes kapag napalakas ang pihit ng preno. Meron na rin itong TCS or traction control system na kapag dumaan naman tayo sa madudulas na kalsada, for example, basa, mabuhangin at maputik, ay hindi madudulas ang gulong sa hulihan. So, proportion pa rin ang ikot ng gulong sa hulihan doon sa ikot ng gulong sa unahan. Iwas disgrasya or iwas emplang. At kusang namamatay na rin ang engine nito kapag huminto tayo ng 3 to 5 seconds dahil equipped na rin siya ng idling stop system. Sa pamamagitan ng features na to ay magre-resulta sa mas matipid na gas. At kapag aandar na tayo, hindi na natin kailangan i-start pa yung motor, pihitin lang natin yung silinyador at kusang aandar na yung motor. Dagdag sa pagka-unique at futuristic ng motor na to, dahil naka-TFT panel ito, present na rin dito ang lahat ng impormasyon na kailangan natin. May screen mirroring na rin ito na pwede i-connect sa ating cellphone. Let's say, maglalaro tayo ng Mobile Legends, ay pwede nating i-connect dito sa kanyang panel. Equipped na rin ito ng USB ready na charging port para naman sa ating mga telepono at kasyang-kasya din ang ating mga cellphone sa kanyang mga pocket. Dito sa kabilang side, medyo malalim din. Keyless na rin ang adventure scooter na to at meron siyang dalawang remote. Sa kanya namang upuan, nung trinay nating upuan, sakto lang din yung lambot, hindi siya ganun kalambot, hindi rin naman siya ganun katigas. Sakto lang at two-tone yung kulay ng kanyang seat cover at hindi rin madulas yung material na ginamit dito sa kanyang cover. At kapag binuksan naman natin yung kanyang underseat compartment, makikita natin dito na kasyang-kasya yung half-face na helmet dahil may 22 liters capacity ito. At kung hindi man magkasya yung full-face na helmet dahil nakadepende naman yan sa shell ng helmet or sa size ng helmet, ay meron namang dalawang hook para pagsabitan ng ating helmet. At syempre, yung kanyang tangke ay located dito sa bandang gitna na mayroong tank capacity na 8 liters. So goods na rin dahil marami-rami na rin tayong mapapakargang gas dito. Hindi na natin kailangan pang huminto-hinto pa para magpagas dahil sapat na sapat yung 8 liters kung tayo man ay nagbabalak mag long ride na may fuel consumption naman na 45 km per liter na nakadepende pa rin sa paggamit natin ng motor, sa bigat ng rider at syempre sa road condition. Naka-tubeless na rin yung gulong niya sa harap at sa likod na may sukat sa unahan na 110/80 by 14 at sa likod naman ay napakalapa din na may sukat na 130/70 by 13. Dual sports ang mga gulong, bagay sa kanyang category na adventure scooter. Naka-hydraulic disc brake sa unahan with ABS, ganun din sa likuran. At sa kanya namang dimension ay sakto lang din yung laki, yung lapad at yung tangkad ng motor na to dahil may length siya na 1,990, may width siya na 755 at may height siya na 1,210 mm. Sa kanyang wheelbase naman, may sukat na 1,325 mm at sakto lang din yung timbang ng motor na to para sa isang 160cc na motor na may 132 kilograms. Nung binuhat natin, hindi naman tayo masyadong nabigatan. At syempre, sa seat height ng motor na to na may sukat na 770 mm ay saktong-sakto lang din sa atin kung gusto yung gawing reference yung height ko na 5'6".
ay hindi naman ako nahirapan na abutin ng sahig. May ground clearance din ito na 165mm, sapat na sapat para maiwasan natin yung mga malulubak na kalsada, para makaiwas tayo na sumayad yung ating mga motor sa malulubak ng kalsada or higanting humps ng Pinas dahil napakataas po ng ground clearance ng motor na to, bagay na bagay sa isang adventure scooter. Ang tanong, magkano ba ang SRP ng motor na to? Ngayong taon ay may SRP siya na 159,900. So sa inyong palagay, sulit ba yung presyo ng motor na to sa kanyang specs at mga features? Comment nyo nga sa ibaba. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, ay huwag nyo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.